Hello po sa lahat. Welcome back to my channel po. So, if you're just new here, please don't forget to subscribe. Paki-like and share na din po. Okay? So, may nag-alok ba sa'yo na gustong bilhin yung SIM card mo? Sometimes nag-aalok sila 100, 200. Sometimes ang iba umaabot pa ng 500 pesos. So, di ka magtataka kung anong gagawin nila sa SIM card mo. 'Di ba? So, think twice, no? Kasi gagamitin nila ito sa masamang paraan. Kasi nga naka-register yung pangalan mo, 'di ba? So, kung sakali man na mahuli sila, 'di ba? So, sino ang kawawa? Ikaw ang kawawa kasi ikaw ang may-ari nun, 'di ba? Matitrace yung pangalan mo. So, don't you ever na ibenta yung SIM card mo. Kasi ang pangalan mo ang nakataya doon. So, may report ngayon na may mga siyam na suspect daw na sangkot umano sa voice phishing na scam, arestado. Buti nga sa inyo. Okay? So, let's watch this one po. Matapos ang 8 buwang pagmamanman at investigasyon, inaresto sa General Trias Cavite kagabi ang siyam na sospek na sangkot umano sa voice phishing. Sa modus na yan, tinatawagan nila sa telepono ang mga biktima habang nagpapanggap ng mga taga-bangko na kaya umano i-convert sa cash ang kanilang credit card points. Para magawa raw yan ay kailangang ibigay ang one-time PIN na ipapadala sa kanila ng bangko. Pero ang PIN na yan, susi na pala para ma-access at malimas ang laman ng bank account ng tinatawagan. Ang mga arestado ay parte ng isang malaking sindikato at may mga mas mataas pa dito. At yun ay patuloy na hahanapin natin. Nakuha sa mga suspect ang mga cellphone at mga registered SIM na ginagamit umano nila sa voice phishing. Registered ang mga SIM pero hindi umano sa pangalan nila kundi sa mga naunang may-ari at binili sa halagang 100 hanggang 200 pesos. Oh, ito ang sinasabi ko, 'di ba? So may nag-aalok sa Facebook na gusto silang bumili ng mga SIM cards na hindi na ginagamit, 'di ba? 100, 200, minsan ang iba umabot pa ng 500. So di ka ngayon magtataka kung ano ang gagawin nila sa SIM card mo, 'di ba? So 'yun. Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang bilhin yung SIM card mo. Kasi nga, nakaregister yun sa pangalan mo, di ba? So, once na mahuli sila, so sino ngayon ang iimbestigahan, di ba? Ang may-ari ng SIM card. And since ikaw ang may-ari ng SIM card, so yun ang hahabulin, 'di ba? Yung naka-register doon. So that's why be very careful talaga kung ikaw ay wag mong ibenta yung SIM card mo. Okay? Bulto-bultong bank documents din umano ang nakita sa raid na lugar ng mga suspect. That's the question now. Bakit may mga uh, bank documents na nakita dito? 'Di ba? So saan galing 'to? Yung mga documents na 'to galing sa, 'di ba? Galing sa bangko, 'di ba? Sila naman ang nakakaalam ng mga ano ng customers nila, 'di ba? Yung information ng customers nila. So bakit napunta dito? 'Di ba? Na binibili naman ng 100 piso kada isa. Wow. Dito umano kinukuha ng mga suspect ang numero ng kanilang bibiktimahin. Mga senior daw ang karaniwan nilang target. Hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na may kakuntsaba ang mga suspect sa loob ng bangko. Itong mga information na to ay mga bank information ito. So ang tanong, paano ito na-acquire ng mga tao na ito? And then we will be asking the banks. They should investigate also. Hindi dapat nila That's right. Correct. So bakit yung ano, 'di ba? Bakit napunta doon yung mga information ng mga customers? 'Di ba di ka magtataka nun? So I think Mr. Police Officer is right na may mga kakuntsaba talaga ito, no. So nasa ano lang 'to, 'di ba? Mga taga-bangko lang din 'to. iaasa ito sa law enforcement. Sa investigasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group, 2021 pa raw nagsimula mag-operate ang grupo. Ang kanilang kita kada buwan, tinatayang nasa 5 milyong piso. Wow, kada buwan 'yon, ha.
Imagine that one. Wala silang ginagawa. 'Di ba? Nakaupo lang. Tawag ng tawag lang. 'Di ba? So, 5 million a month. Imagine that one. Easy money. Sasampahan ng PNP ng reklamong paglabag sa Access Devices Regulation Act ang mga nahuli. Pinag-aaralan din kung pwede ang kasong economic sabotage. Ano pong masasabi niyo doon sa inaakusa sa inyo na involved daw kayo sa voice phishing? Gusto niyo Mga buwisit, no? Mm. Wala kayong masabi ngayon. Dapat sana to puputulan ng mga kamay to Itong mga taong to. Kailangan puputulan ng kamay. Kasi, puro wisyo po magkomento? Wala kaming nakuhang pahayag mula sa mga suspect. Mula Enero hanggang Nobyembre noong nakarang taon, 79 ang reklamong may kinalaman sa voice phishing ang nakarating sa PNP. Paulit-ulit po na sinasabi ng PNP Anti-Cybercrime Group na pero mga tumawag dyan o anything na they will get any personal information, wag nyo pong ibasta-basta ibibigay. Para sa GMA Integrated News. So, ayun, no? So, kailangan din pala, yung bangko na paglagakan mo ng pera mo, you have to choose the right bank din kasi. Kasi ang daming, I think, internal lang talaga to Bakit alam nila yung information ng mga customer? Yun ang question. Di ba? Nakakabwisit, di ba? So, ano ngayon? So, yun nga, no? So, dapat talaga itong mga taong to di napapalabasin sa kulungan. Grabe talaga ang porwisyo na ginagawa ng mga taong to Kasi dami nilang nasa scam. So, milyon-milyon ang nalimas nila, di ba? Sa ibang tao. And I think na yung mga statement ng mga pulis na may kakuntsaba sila sa loob ng taga-bangko. I think that is very true. Kasi nga, bakit nila alam ang mga information sa sa mga clients, 'di ba? Kasi isa din ako sa mga biktima nila So before yung yung credit card ko, then wala naman akong natanggap ng mga ng mga OTPs or kung ano-ano man. Bakit alam nila? 'Di ba? And so sa tingin ko lang So sa tingin ko lang. I'm not really sure. Pero I think the police are naman, parang totoo yung sinasabi nila. No, so ingat po tayo palagi, no. So talagang talamak ngayon ang mga scams. So that's why always aware po tayo, no, sa mga natin. Minsan nga ako nadi-discourage na wag nang mag gamit-gamit pa ng yung mga online pero wala tayong magagawa no. So makakagamit talaga tayo. So ang gagawin na lang is i-double check talaga. So yun lang po ngayon. So thank you so much for watching and please don't forget to subscribe nga pala.